May mga gabing hindi lang binabasa ng ulan ang sirang yero ng bahay kubo, kundi nilulunod din nito ang tahimik na sigaw ng isang dalaga sa kabundukan. Sa liblib na lugar na tila hangin lang at awit sa duyan ang maririnig, pumasok ang isang lalaki sa munting bahay na kahoy sa gitna ng unos. Ang kanyang mukha ay may maskara ng isang tapat na lingkod bayan, ngunit ang kanyang puso ay puso ng isang Maninila. Si Lakas, 16 na taong gulang, ay walang kamalay-malay na ang sandaling iyon ay simula ng pagyurak sa kanyang kabataan at dangal, at simula ng isang kagimbal-gimbal na trahedya na yayanig sa buong lalawigan. Ngayon, samahan natin ang investigador upang ibunyag ang krimen sa likod ng uniporme ng kapangyarihan. Ang katok sa gitna ng unos. Kaso ng dangal sa bundok ng Benguet. Hindi kumakalat ang makapal na hamog. Kahit na tanghali na, ang liblib na barangay Malibong sa Tuba, Benguet ay nakasabit sa gilid ng bundok, kung saan tanging ang ihip ng hangin sa mga bangin at ang tilaok ng manok mula sa silangang dalisdis ang maririnig. Mabagal at tahimik ang buhay dito, tulad ng bawat hakbang ng mga kababaihang umaakyat sa bukid bago pa sumikat ang araw. Si Lakas Binwag ay nakatira kasama ang kanyang ina sa isang tagpi-tagping bahay na kahoy na nakatayo sa dulo ng isang batuhan. Ang bahay ay may luma at kalawangin ng yero, at ang mga dingding ay halos gumuho na. Sa tuwing malakas ang ulan, tumutulo ito diretsyo sa kama. Namatay ang kanyang ama. Noong 8 taong gulang pa lang si Lakas, inanod ng baha sa Ilog Agno habang nangangahoy sa panahon ng tag-ulan. Ang kanyang inang si Nanay Celia ay Kubana mula noong siya ay 40 anyos pa lang dahil sa pagdadala ng mabibigat na pasiking, tradisyonal na basket na puno ng ube at kape para sa local cooperative. Si Lakas, 16, ang kaisa-isang dalaga sa barangay na hindi pa nag-aasawa. Sabi ng mga taga roon, sinumang mapangasawa ni Lakas ay mapalad. Siya ay mayroong inosenteng ganda. Malinis tulad ng hamog sa talahib. Payat ngunit hindi mahina. Ang kanyang mga mata ay malaki, maitim, at kumikinang, at ang kanyang labi ay laging nakatikom, tila bahagyang nakangiti. Hindi siya marunong mag-makeup o gumamit ng social media. Ang alam niya lang ay magluto, maghabi ng inabel, tradisyonal na tela, at umawit ng mga awiting Cordillera habang naglalaba sa batis. Kung kaya't ang tingin ng kalalakihan sa Malibong, pati na ang mga may asawa na, ay hindi maiwasang mapuno ng pagnanasa tuwing dumadaan sila sa kanilang bahay. Ngunit may isang tao na walang sino man ang naghihinala. Siya ay si Konsehal Ramon Mon de la Cruz, ang barangay kagawad na itinalaga sa Malibong. Si Konsehal Mon, 36 taong gulang, ay isang dating top student na pinag-aral sa probinsya at bumalik upang maglingkod bilang opisyal. Matangkad siya, may malalim na boses at may mukhang parang nakangiti. Madalas siyang magbahay-bahay, naguudyok sa mga tao na pag-aralin ang kanilang mga anak, magpabakuna, dumalo sa mga pulong at tumulong sa mga dokumento. Para sa mga tao, siya ay isang mabuting tao. Para sa kababaihan, siya ay magalang. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng kanyang moral na panlabas ay isang halimaw na nagkukubli. Ito ay isang huling hapon ng taglagas. Umuulan ng mahina mula umaga hanggang hapon hanggang sa bumigat ang ulan at naging tila kumot na bumabalot sa barangay. Si Nanay Celia ay kinailangang bumaba sa La Trinidad Sitio upang alagaan ang kanyang kapatid na nanganak at iniwan si Lakas na mag-isa sa bahay. Bago umalis, paulit-ulit niyang pinagbilinan si Lakas na huwag magbubukas ng pinto sa hindi kilala at huwag lalabas sa gabi. Tumango si Lakas at ngumiti. "Huwag kang mag-alala, Nay. Magluluto lang ako, magwawalis, at maglalaba." Nang gabing iyon, nagsiga si Lakas upang magpainit at nagluto ng sinaing para kainin kasama ng salted pork, karne ng baboy. Isinabit niya ang lampara sa dingding. Ang dilaw na liwanag nito ay nagpagaan ng pakiramdam sa gitna ng malamig na ulan.
Umupo siya at naghabi ng cross-stitch sa kanyang pang-itaas na inabel na hindi pa tapos. Ang tunog ng ulan sa yero ay tila isang oyayi. Sa labas, napakakapal ng hamog, wala siyang makita maliban sa hagdanan. Malapit na sa hating gabi. Habang si Lakas ay nakapikit na sa banig, may kumatok sa pinto. 3 katok, may agwat. Nagulantang si Lakas at nag-abang. Muling umalingaw-ngaw ang katok. Ngayon ay mas malakas. Nanginginig niyang tanong, "Sino iyan?" Mula sa labas, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Si Konsehal Monto. "Buksan mo ang pinto. Lakas, may kailangan akong sabihin." Nag-alinlangan si Lakas. Bakit darating ang isang opisyal ng barangay sa ganitong oras? Ngunit siya ay isang taong may kapangyarihan at respetado. Hindi siya naglakas loob na magduda. Isinuot niya ang manipis na kumot at binuksan ang trangka. Pumasok si Konsehal Mon, basang-basa ng ulan, ngunit nakangiti pa rin. "Pasensya na sa abala," sabi niya. "Galing ako sa pulong sa Sitio Kayang. Napadaan ako at nakita kong may sindi pa ang ilaw, kaya nagawi ako." Yumuko si Lakas at inanyayahan siyang umupo, at sinandukan siya ng mainit na tubig. Umupo siya malapit sa siga at tumingin sa paligid ng tahimik na bahay. "Mag-isa ka lang dito?" "Opo, Konsehal." Bumaba po si nanay sa bayan. Tumango siya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa basang dibdib ng dalaga dahil sa malamig na hangin. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay hindi na ang mabait na tingin niya. Ito ay ang tingin ng isang maninila. Hindi ito napansin ni Lakas. Inosente siyang nagkwento tungkol sa pagtatanim ng kamote, paghabi. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang boses ay bumaba. "Malaki ka na, Lakas. May nanliligaw na ba sa'yo?" Nahihiyang umiling si Lakas. "Ayoko pa pong mag-asawa. Gusto ko pa pong mag-aral ng paghahabi sa bayan." "Napaganda mo. Kapag nagpunta ka sa bayan, baka mas-snatch ka." Tumawa siya, ngunit hindi ito isang inosenteng tawa. Tumayo siya at lumapit sa dalaga. Sa sandaling iyon, naglaho ang ngiti, napalitan ng marahas na kamay na humila sa laylayan ng damit ni Lakas. Nagulat si Lakas at pumiglas. "Wag! Ano po ang ginagawa ninyo?" Hindi siya sumagot. Ang malaking anino niya ay dumagan sa nanginginig na katawan ni Lakas. Ang ihip ng hangin sa labas ay tila umalulong. Ang pintuan ay biglang nagsara at isang gabing mas mahaba pa sa isang siglo ang nagsimula. Sa loob ng sirang bahay kahoy, tanging ang nanlalamig na ilaw ng lampara ang nagbibigay liwanag. Ang sunod-sunod na paghinga ng lalaki ay humalo sa desperadong sigaw ng isang dalaga na hindi pa nakakakilala ng lalaki. Sinubukan ni Lakas na pumiglas. Sumigaw sa gitna ng malakas na ulan at ng marahas na tibok ng kanyang puso. Ngunit ang kanyang sigaw ay hindi makalabas sa makapal na ulan at sa tahimik na kabundukan. Walang dumating, walang nakarinig. Si Konsehal Mon, parang isang baliw na hayop, ay hinila ang bawat hibla ng damit ni Lakas. Nagpumiglas siya, nagkalkal at kinagat ang balikat ng lalaki, ngunit lahat ng pagtutol ay walang silbi laban sa lakas ng isang taong sanay manakop gamit ang kapangyarihan. Nang makontrol ang kanyang katawan at ang inabel na damit ay napunit at nahulog sa basang sahig, umiyak na lang si Lakas. Ang luha ay dumaloy at bumasa sa panyo na bigay ng kanyang ina noong kanyang ika-6 na kaarawan. Hindi tumigil ang ulan ng gabing iyon, tulad ng sakit ni Lakas na walang katapusan. Nang matapos ang lahat, inayos ni Konsehal Mon ang kanyang damit na tila walang nangyari. Hindi niya tiningnan si Lakas. Tumayo lang siya, pinagpagan ang putik sa kanyang sapatos at lumabas. Bago umalis, lumingon siya at nagsalita ng walang emosyon. "Huwag mong sasabihin kanino man ang nangyari ngayong gabi. Kung hindi, ikaw at ang nanay mo ang magdurusa." Sumara ang pinto at unti-unting lumayo ang yapak niya sa ulan. Iniiwan si Lakas na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang kaluluwa ay tila napilas. Kinabukasan, may hamog pa rin.
Hindi bumangon si Lakas tulad ng dati. Nakahiga lang siya sa banig, dilat ang mata, tuyo at walang buhay. Ang kumot ay nakabalot sa kanyang katawan, tinatakpan ang mga pasa sa kanyang leeg, dibdib at hita. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya naglakas loob na magkwento kanino man. Walang maniniwala sa isang mahirap na dalaga na magsasabing ang isang barangay official ay isang rapist at walang sino man ang magtatangkang kumampi sa kanya. May mga kapitbahay na dumating upang tawagin siya para maglaba sa batis, ngunit walang sumasagot. Umakyat ang isang babae, kumatok, at nang makita ang pintuan na bahagyang nakabukas, pumasok siya. Nakita niya si Lakas na nakaupo, nakayakap ang mga tuhod sa sulok ng kusina, nakalugay ang buhok, at walang buhay ang mga mata. Lakas, may sakit ka ba? Bakit hindi ka pa naglalaba? Umiling si Lakas. Pagod ako, Nay. Masakit ang tiyan ko. Siguro, nilamig lang. Tumango ang babae. Binigyan siya ng ilang itlog. Pinabilisan siyang kumain at umalis. Walang nagduda, walang nakapansin na ang lugar na iyon ay pinangyarihan ng isang krimen kagabi. Bumalik si Nanay Celia pagkaraan ng 2 araw. Pagdating sa pinto, nakita niyang kakaiba ang hitsura ng kanyang anak. Payat, malalim ang mga mata, hindi nagsasalita at hindi ngumingiti. Ngunit nang tanungin, sumagot lang si Lakas. Wala po, Nay. Siguro nilamig lang. Bumuntong hininga si Nanay Celia at nagluto ng chicken congee para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, habang hinuhugasan ang buhok ng kanyang anak, napansin niya ang mga pasa sa balikat at leeg ni Lakas. Nagulat siya at nagtanong. Nauntog ka ba? Sinong nanakit sa'yo? Tahimik si Lakas. Pinilit siya ng kanyang ina. Nanginginig ang boses. Lakas, sinong gumawa nito sa'yo? Kailangan mong sabihin sa akin. Umiyak si Lakas. Ang kanyang luha ay humalo sa tubig sa paghugas ng buhok. Ngunit sa matinding takot, umiling lang siya habang humihikbi. Wala, Nay. Ako lang. Huwag mo na po akong tanungin. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Nanay Celia. Alam niyang may malaking bagay na itinatago ang kanyang anak. Ngunit hindi niya kayang pilitin ito. Nakita na niya ang mga insidente ng nawawalang dangal sa ibang barangay. Ang mga dalagang inakusahan ng kasinungalingan ay nagpahamak sa kanilang pamilya upang umalis sa nayon. Dito, ang salita ng isang konsehal ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang dalaga. Hindi umalis si Lakas sa bahay pagkatapos noon. Tumanggi siyang pumunta sa batis, hindi pumunta sa market day at hindi tumitingin sa mata ni numan. Bawat gabi, umiiyak siya sa unan. At pagkatapos, isang gabi sa huling bahagi ng Oktubre, nagising si Nanay Celia sa hating gabi upang umihi at nakita niyang bukas ang pintuan ng silid ng kanyang anak. Sa mahinang liwanag ng buwan, nakita niya si Lakas na nakatayo sa gilid ng bangin sa likod ng bahay, nanginginig ang katawan. Lakas! Sigaw niya at tumakbo upang hilahin ang kanyang anak. Mahina siyang pumiglas, naliligo sa luha. Bitawan mo ako, Nay! Hindi na ako mabubuhay! Marumi na ako! Walang mag-aasawa sa akin! Niyakap ni Nanay Celia ang kanyang anak. Sumisigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinong gumawa nito sa'yo? Sino? Sabihin mo sa akin, anak! Hindi sumagot si Lakas. Hinimatay lang siya sa bisig ng kanyang ina, nag-iwan ng isang bangungot sa puso niya. Si Nanay Celia ay nanirahan ng mahigit 40 taon sa lupaing ito, nawalan na ng asawa, dumaan sa matinding gutom kung saan kailangan niyang pakuluan ang balat ng saging para ipakain sa anak, ngunit hindi pa niya nadama ang ganitong kawalang pag-asa noong gabing iyon. Tinitingnan ang kanyang anak na walang malay sa kanyang bisig at humihikbi pa rin ng putol-putol. Naunawaan niyang may isang bagay na mas kakila-kilabot pa kaysa sakit ang kumakain sa bata. Bago sumikat ang araw, dinala ni Nanay Celia ang kanyang anak sa Rural Health Unit, RHU. Ang batang nurse na bagong assign ay agad tumawag ng sasakyan upang dalhin siya sa provincial hospital matapos ang paunang pagsusuri.
Si Lakas ay may mataas na lagnat, dehydrated at nagpakita ng mga senyales ng psychological breakdown nang lumapit si doktor. Santos! Sumigaw siya at tumakbo palayo sa kama. Nakayuko sa sulok ng dingding na tila isang maliit na hayop na takot kainin. Kinabukasan, pagkatapos siyang iniksiyunan ng sedative at matulog ng mahaba, nagising si Lakas. Si Nanay Celia lang ang nakaupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. May luha sa kanyang mga mata. Lakas, kung ayaw mong magsalita, hindi kita pipilitin. Pero kung hindi ka mabubuhay, hindi rin ako mabubuhay. Hinarap ni Lakas ang dingding, hindi na umiiyak, ang kanyang mga mata ay naging yelo na tila naubusan na ng luha. Ilang araw siyang nanatili sa ospital. Sa pagsusuri, natuklasan ni Dr. Santos ang isang abnormalidad. Mayroong lacerasyon sa vaginal wall ni Lakas, mga senyales ng matinding sexual na pang-aabuso. Agad na ipinagbigay alam ng doktor sa Philippine National Police, PNP. Nagsimula ang investigasyon, ngunit ang unang tinawag ay hindi si Lakas, kundi ang kanyang ina. Nagtanong ang pulis, may pinaghihinalaan ba kayo? May malapit ba sa kanya? Napapikit si Nanay Celia. Natatakot siya. Alam niya na ang isang salita niya ay maaaring maglagay sa kanilang pamilya sa gitna ng kontrobersiya. Ngunit sa hindi sinasadyang paraan, naalala niya ang isang gabing maulan, ang katok sa gabi, at ang walang buhay na tingin ng kanyang anak kinabukasan. Sinabi niya, may isang tao, isang opisyal ng barangay, ang pangalan niya ay Konsehal Ramon de la Cruz. Ang impormasyon ay naitala sa ulat, ngunit walang testimonya ng biktima, lahat ay hinala pa lang. Nagpa siya ang pulis na hintayin si Lakas na maging matatag ang kaisipan bago kumuha ng pahayag. Nang gabing iyon, sa silid ng ospital, hiniling ni Lakas sa kanyang ina na kunin ang munting cloth bag na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Nagmamadaling bumalik si Nanay Celia sa Malibong. Sa loob ng bag, bukod sa ilang lumang litrato at isang pilak na pulseras na bigay ng kanyang ina noong bata pa siya, ay isang lumang papel na pinalabas. Nakatiklop ng 4 na may nanginginig, hindi maayos na sulat kamay. May mga bakas ng luha na nagpalabo sa bawat letra. Nay, humihingi ako ng tawad. Hindi ko nasagip ang sarili ko. Ayaw ko nang mabuhay. Hindi ko kayang sabihin sa inyo dahil mag-aalala kayo. Hindi ko na kayang makita ang taong iyon araw-araw. Ang taong iginagalang ng buong barangay, ngunit kinuha ang aking kabataan at katawan. Hindi ko masabi ang pangalan, pero alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Kung may susunod pang buhay, sana hindi na ako ipanganak na babae. Nanginginig si Nanay Celia habang hawak ang papel. Ibinigay niya ito sa investigador kinabukasan. Formal na nagsimula ang investigasyon ng PNP Provincial Office. Isang pagpupulong kay Lakas ang isinagawa sa ospital. Sa presensiya ng isang psychologist, natatakot pa rin si Lakas, umiiwas sa tingin at laging pinipisil ang laylayan ng damit pang ospital. Ngunit pagkatapos ng ilang oras ng paghikayat, nagsimula siyang magsalita. Sinabi niya, kapag nagkwento ka, mamamatay ang nanay mo. Kaya nanahimik ako, pero ngayon ayaw ko nang may ibang maging katulad ko. Sinabi niya ang pangalan ng malinaw at buo, Ramon de la Cruz. Walang sino man sa grupo ng investigador ang nagulat sa pangalang iyon. Sa katunayan, nakarinig na sila ng mga chismis tungkol kay Konsehal Mon mula sa ibang barangay, ngunit wala pa ring matibay na ebidensya. Ang warrant of arrest ay nilagdaan agad, ngunit wala si Konsehal Mon sa barangay hall. Umalis daw siya para sa emergency meeting sa bayan kaninang umaga. Patay ang telepono niya, wala ang motorsiklo niya sa bahay. Nagumpisa nang magbulungan ang mga tao sa barangay. Kasabay nito, nagsagawa ang investigation team ng search warrant sa bahay ni Lakas. Nakakita sila ng hibla ng buhok na may dugo malapit sa unan. Sa lumang kumot ay may bakas ng natuyong tamod. Ang lahat ay isinara at ipinadala para sa DNA testing. Sa bahay na iyon, nakita ng investigador ang punit-punit na damit inabel na nakasabit lang sa sampayan bilang isang tahimik na pag-akusa.
Ang damit na iyon ay marahil hindi na muling tatahiin. Ang balita tungkol kay Konsehal Mon de la Cruz na pinaghihinalaang ng abuso sa isang dalaga ay mabilis na kumalat sa lalawigan tulad ng apoy sa tuyong damo sa panahon ng tag-init. May mga nag-aalinlangan, may mga bumuntong hininga. Alam ko na, hindi simple ang taong iyon, sabi ng iba, ngunit ang karamihan ay hindi pa rin naniniwala. Para sa kanila, si Konsehal Mon ay isang mabuting tao, laging handang tumulong, laging nakangiti, at nagbibigay ng regalo tuwing pista. Hindi siya pwedeng masamang tao. Ngunit ang katotohanan ay hindi naghihintay sa paniniwala ng sinuman. Nang dumating ang PNP Provincial Office sa barangay upang makipag-ugnayan sa pag-aresto, sinabi ng duty officer na si Konsehal Mon ay humingi ng 2 araw na leave para sa pamilya. Hindi siya nag-iwan ng eksaktong tirahan. Sinabi lang niya na pupunta sa bahay ng kamag-anak sa Poblacion Town Center. Agad na inilabas ang manhunt order. 3 kalapit na municipalities ang nakibahagi. Naghati sila upang maghanap sa mga daanan sa bundok, maliliit na barangay malapit sa hangganan, mga forest outpost at bus terminal. Ipinadalang larawan ni Konsehal Mon sa bawat checkpoint at border patrol, ngunit tila naglaho siya sa makapal na hamog ng kabundukan. Patay ang telepono niya. Walang bank transaction ang nakita at walang kamera ang nakakuha sa plate number ng kanyang motorsiklo. Tanging isang tao lang sa barangay Taltal ang nagsabi. Nakita ko ang isang taong kamukha niya na naglalakad sa kagubatan madaling araw pero hindi ako sigurado, napakakapal ng hamog. Sinimulan ng investigador na balikan ang personal file ni Konsehal Mon. Siya ay dating honor student, ipinadala upang mag-aral ng public administration sa Maynila. Nang bumalik, siya ay naging land official bago naging barangay kagawad. Malinis ang kanyang record, walang bahid, ngunit habang mas lumalalim ang kanilang pag-aaral, may mga kakaiba silang natuklasan. Sa isang barangay na 20 kilometro ang layo sa Malibong, may isang dalaga na nagngangalang Jessa May Corpuz na nawala ng halos 1 linggo at bumalik na may mukhang gulat na gulat. Pagkatapos noon, hindi nagtagal at dinala siya ng kanyang pamilya sa kabilang bayan upang doon mag-asawa. Noong panahong iyon, sinabi ng lahat na siya ay kinuha ng forest spirits. Ngunit nang hanapin ng investigador ang kanyang pamilya, umiyak ang kanyang ina. Hindi po espiritu, tao po. Pero takot po kami, hindi kami naglakas loob na magsalita. Nang ipakita sa kanya ang larawan ni Konsehal Mon, hindi siya nagsalita, tumangulang ng mahina. Sa barangay Calao, may isang dalaga na nagngangalang Sarah Lim na nagproseso ng application para sa vocational school sa bayan, ngunit bigla siyang huminto, bumalik sa barangay at nagmadaling magpakasal. Nang tanungin kung bakit, sinabi lang niya na ayaw niyang malayo sa bahay. Ngunit nang dumating ang investigador, inamin ng kanyang matalik na kaibigan. Nagkwento siya sa akin na may nanghawak sa kanya habang nag-aayos ng papeles pero hindi siya naglakas loob na magsumbong. Ang DNA sample mula sa una nilakas ay nagmatch sa hair sample na kinuha mula sa sipilyo sa kwarto ni Konsehal Mon. Ito ay ebidensiya na hindi na maitatanggi, ngunit kailangan siyang mahuli upang maisampa ang kaso. Nagpalabas ang PNP Regional Office ng manhunt order sa buong rehiyon. Isang makapal na case file ang ginawa. Kasama ang larawan ni Lakas ang ID picture na kinuha niya noong nag-aayos siya ng national ID. Ang inosenteng mukha, ang malinaw na mga mata, nakatali ang buhok. Sinumang tumingin ay hindi maiisip na sa likod ng bahagyang ngiti na iyon ay isang sugat na hindi na maghihilom. Nananatili si Lakas sa ospital. Hindi na siya sumisigaw o natatakot tuwing may lalaking lalapit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling walang kaluluwa. Siya ay inilipat sa special care, binabantayan ng isang psychologist. Isang hapon, habang nilalagyan ng nurse ng bandage ang sugat na ginawa niya sa kanyang sariling braso, bumulong siya, hindi siya kailanman mahuhuli. Ang taong iyon ay may mga kuko. Nagkwento siya ng tila nananaginip. Ngunit pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Noong umaga ng Nobyembre 15, sa Barangay Nalig malapit sa hangganan ng Mountain Province,
May isang lalaki na nagngangalang Lito Pau na nagulat sa barangay captain na sunod-sunod na tumahol ang kanyang aso sa gabi. Nang tiningnan niya, may nakita siyang anino na gumagalaw sa gubat. Kinaumagahan, nakakita siya ng kakaibang bakas ng sapatos sa basang lupa na patungo sa kuweba ng Kabayan, isang lugar na dating taguan ng mga kriminal na tumatakas. Ang ulat ay pinadala sa PNP. Isang special ops team ang umalis ng palihim. Hindi sila nagsirena, hindi nakasuot ng uniforme, at naghati sa 3 grupo upang palibutan ang pinaghihinalaang lugar. Bandang 10 a.m., sa isang 10 metrong lalim na lungga, natuklasan nila ang isang anino na nagtatago sa ilalim ng mga dahon. Ang taong iyon ay may matagal ng balbas. Marumi ang damit at malabo ang mga mata. Nang makita niya ang mga pulis, hindi siya lumaban. Sabi lang niya, ang tagal niyo kong hinanap. Iyon ay si Ramon de la Cruz. Sa PNP station, isinara ang interrogation room. Sa loob, tahimik na nakaupo si Konsehal Mon. Ang liwanag mula sa fluorescent lamp ay nagbigay liwanag sa kanyang payat na mukha na nagpapakita ng sunog sa balat, maitim na mga mata, at mahabang balbas matapos magtago ng halos 20 araw sa gubat. Hindi siya umiyak, hindi siya nag-deny, hindi siya nagbigay dahilan. Nang tanungin ng investigador, inamin mo ba na ni-rape mo sila Cas Binwag noong gabi ng Oktubre 10 sa Barangay Malibong? Yumuko lang siya, tahimik ng halos 1 minuto, at pagkatapos ay mahinang sumagot, opo. Ang katahimikan sa kanyang sagot ay nagpatahimik sa buong silid. Anong dahilan mo? May alitan ka ba sa pamilya niya? Bumuntong hininga si Konsehal Mon, nakatitig sa bakal na lamesa sa harap niya kung saan nakalagay ang bagong tanggal na posas. Wala pong dahilan. Gusto ko lang. Sanay akong pinagpipitagan, sanay akong iginagalang, sanay akong nakukuha ang lahat ng gusto ko kaya akala ko ganito rin siya. Sumandal siya sa upuan. Tumawa ng mapait. Hindi ako ang unang gumawa nito. May mga opisyal sa kabilang barangay na nagmamayabang din, pero walang naglakas loob na magsumbong. Kasalanan lang ng batang iyon na naglakas loob na lumaban, sumulat ng sulat, at magtangkang magpakamatay. Ikinamangha ng investigador, alam mo ba na ang ginawa mo ay isang seryosong krimen? Ang panggagahasa sa isang menor de edad ay may parusang hanggang 20 taong pagkakakulong. Naakibit balikat si Konsehal Mon. Ngayon, alam ko na. Nang tanungin tungkol sa mga kaso sa barangay Taltal at Calao, nanahimik siya ng matagal at pagkatapos ay umiling. Hindi ko na maalala lahat. Siguro, pero hindi ako namilit. Lahat sila, kusa. Ipinakita ng investigador ang photo file sa harap niya. Ang larawan ni Jessa May Corpuz, Sarah Lim at 3 pang dalaga na nag-withdraw ng reklamo dahil sa pressure mula sa pamilya at barangay. Naglakas loob ka bang sabihing kusa? Hindi sumagot si Konsehal Mon. Nakaupo lang siya doon na parang isang bangkay na hindi pa naililibing, walang pakialam sa lahat. Formal na sinimula ng prosecutor's office ang kasong kriminal. Ang balita tungkol sa insidente ay nailathala sa lokal na pahayagan na nagdulot ng gulat sa buong probinsya. Daan-daang komento sa social media, marami ang nagpahayag ng galit, ngunit marami ring nag-alinlangan, sinisisi ang biktima. Ang mga masasakit na salita ay lumabas. Kung pinoprotektahan niya ang sarili niya, walang mangingiilam, hindi ba? Baka nag-set up siya para makakuha ng pera. Ang isang mabuting opisyal, siguradong may naglalaro sa kanya. Nang isinalaysay ng investigador ang mga komentong iyon kay Lakas sa isang pagpupulong sa ospital, hindi siya umiyak. Sabi lang niya, wala akong pakialam. Gusto ko lang na wala nang ibang gagawin niya sa iba. Yun ang unang pagkakataon na tumingin siya ng diretso sa mata ng taong kaharap niya, hindi umiiwas. Kasabay nito, nagdaos ng emergency meeting ang probinsya. Ang mayor ay pinagsabihan dahil sa hindi napansin ang seryosong insidente. Isang audit team ang dumating upang suriin ang lahat ng personal records sa Barangay Malibong at mga kalapit na barangay. Ang mga tao sa barangay ay nataranta,
Marami ang nagdala ng kanilang mga anak na dalaga pababa ng bundok upang iwan sa kamag-anak sa lungsod. Ang ilang mga tao na may mga anak na nakaranas ng kakaibang insidente noon ay nagsimulang makipag-ugnayan sa media, isinalaysay ang kwento na matagal nang inilibing. May mga katotohanan na tanging kapag may sirang pintulang papasok ang liwanag. Sa isang huling pagtatanong bago tapusin ang case file, nagtanong ang imbestigador kung maaari kang bumalik. Iba ba ang gagawin mo? Ngumiti ng mapait si Konsehal Mon. Hindi ako naniwala na mahuhuli ako. Buong buhay ko, namuhay ako sa paggalang at takot ng iba. Akala ko, ako ang Diyos sa barangay na iyon. Ngunit sa huli, isang bata na naglakas loob na sumulat ng isang sulat ang nagdala sa akin dito. Tumawa siya ng mapait, nakatingin sa kisame. Deserve ko ito. Ang Regional Trial Court, RTC, ng La Trinidad, Benguet ay nagdaos ng mobile court session isang umaga sa unang bahagi ng Disyembre sa Barangay Malibong Multipurpose Hall. Hindi pa rin nawawala ang hamog. Ang mga ulap ay gumagapang pa rin sa mga bubong ng mga bahay kahoy na may bubong na nipa. Ngunit sa harap ng hall, tahimik na dumagsa ang mga tao. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao sa barangay ang isang barangay official na nakasuot ng convict uniform, may posas at dinala sa harap ng hukom. Si Konsehal Mon, ang taong nagbigay ng talumpati sa bawat pulong ng barangay, ang taong inimbitahan sa mga kasalan sa lahat ng sityo. Ngayon, nakayuko. Ang kanyang buhok ay maiksi, ang kanyang mukha ay maitim at ang kanyang mga mata ay tila naubos na ng mga araw ng pagkakakulong at mga gabing walang tulog. Si Lakas Binwag ay nakaupo sa witness stand, nakasuot ng simpleng inabel na damit. Nakatali ang buhok, ang kanyang mukha ay puting-puti na tila papel. Ang kanyang ina ay nakaupo sa likuran, mahigpit na hawak ang kanyang palda, nanginginig ang mga labi. Binasa ng presiding judge ang indictment ng seryoso, ang hangin ay bumigat habang binibigkas ang bawat salita. Para sa layuning matugunan ang personal na pagnanasa, ginamit ng akusadong si Ramon de la Cruz ang kanyang posisyon upang gahasain si Lakas Binwag na wala pa sa 20 taong gulang na nagdulot ng matinding pinsala sa pisikal at mental na kalagayan ng biktima. Ang tunog ng ballpen na sumusulat, ang mahinang ubo, ngunit walang sino mang tumawa, walang sino mang nagbulungan. Pagkatapos, dumating ang bahagi ng pagtatanong. Tumayo si Lakas, nanginginig ang mga hakbang patungo sa witness stand. Yumuko siya, ang kanyang boses ay mahina tulad ng ihip ng hangin sa gubat, ngunit sapat na upang marinig sa buong silid. Nang gabing iyon, dumating siya habang ako ay nag-iisa. Akala ko, nagtitingin siya ng household records tulad ng dati, ngunit hindi. Hindi siya dumating para sa trabaho. Isinalaysay niya ang bawat detalye. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa lumang sugat na nagpatahimik sa buong silid. Maraming kababaihan ang yumuko. Hindi naglakas loob na tumingin. Mayroong nagpunas ng luha. Mayroong nanginginig. Sa panig ng akusado, hindi tumingin si Konsehal Mon. Nakatitig lang siya sa kanyang sapatos at hinaplos ang kulay pula na pasa ng posa sa kanyang pulso. Humingi ng mitigating circumstances ang defense lawyer dahil sa pag-amin ng akusado at sa kanyang mga kontribusyon sa barangay. Ngunit sumagot ang prosecutor, ang isang taong nag-ambag ngunit gumawa ng napakalaking krimen ay hindi maaaring pawiin ng anumang kabutihan ang kasalanan. Ang isang opisyal na may kapangyarihan ay lalo pang dapat parusahan upang maging isang babala. Nang tanungin sa huling pagkakataon kung mayroon siyang sasabihin, tumayo si Konsehal Mon. Ang kanyang boses ay namamaos. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang na ang batang iyon, kung mananatili pa siya rito, ay umalis. Dahil walang sino man ang magpapatahimik sa kanya. Nayanig ang buong silid. Agad na hiniling ng presiding judge na itala ang mga salitang ito sa minutes bilang patunay na hindi nagsisisi ang akusado. Tumayo si Nanay Celia. Nanginginig at sumigaw,
Hindi kami aalis. Wala kaming ginawang mali para umalis sa barangay na ito. May palakpakan mula sa mga tao. Yumuko ang barangay captain at bumulong ng paumanhin. Nagtapos ang paglilitis sa tanghali. Ang kakaibang sikat ng araw ay tumagos sa manipis na hamog at nagliwanag sa malamig na hall. Inihayag ng judge ang desisyon. Sa ilalim ng Revised Penal Code, Section 266A, ang akusadong si Ramon de la Cruz ay sinisentensiyahan ng 20 taong pagkakakulong at disqualified na manungkulan sa anumang posisyon sa gobyerno ng permanente. Walang tumawa, walang naghiyawan, ngunit may isang maliit na tunog na lumabas sa gitna ng karamihan. Isang mahinang pagbuntong hininga na tila hamog ang lumabas kay Lakas Binwag. Isang hininga ng kalayaan. Nagtapos ang paglilitis, ngunit ang mga sumunod na araw para kay Lakas Binwag ay hindi naging madali. Bumalik ang barangay Malibong sa dati nitong katahimikan. Ngunit para kina Nanay Celia at Lakas, ang katahimikan na iyon ay tila isang matalim na balat na nagtatago ng mga lihim na sulyap, mga bulong sa likuran at mga hindi pangkaraniwang katok sa gitna ng gabi. Ang batang iyan ang nagdulot ng kahihiyan sa buong barangay. Sino ba namang lalaki ang hindi madaling matempt? Bakit isinisisi ang lahat sa opisyal? Baka siya lang ang nagpadala. Ang mga salitang ito ay tahimik na kumalat sa market day at sa tabi ng batis. Sa ilalim ng rice terraces, hindi ito sumiklab na parang apoy ngunit kumulo na parang baga na natabunan ng basang lupa na nagpahirap kay Lakas na itaas ang kanyang ulo. Hindi na nagpunta si Lakas sa market o naglaba sa batis. Bawat araw ay naglalagi lang siya sa bahay, nagluluto, naglilinis at nananahi ng damit. Inalok siya ng kanyang ina. Bakit hindi ka muna bumaba sa bayan para mag-aral ng vocational course? Walang nakakaalam sa kwento mo roon. Tumango si Lakas ngunit malayo ang tingin. Pagkaraan ng isang linggo, inimpake ni Nanay Celia ang mga kumot ng kanyang anak at dinala siya sa Provincial Training Center kung saan may programa para sa indigenous people na libreng matuto ng trade. Pinili niya ang paghahabi at pagbebake ng kakanin. Noong unang araw niya na umalis sa barangay, tumayo si Lakas sa junction, lumingon sa kanilang bahay na kahoy. Ang kanyang ina ay nakatayo sa likuran. Nagbilin, "Ingat ka anak. Sumulat ka sa amin." Hindi siya umiyak. Tumango lang siya. Sa training center, lahat ay bago. Walang nakakaalam sa kanyang kwento. Nakita lang nila ang isang dalagang tahimik, laging nakayuko at iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa kalalakihan. Ngunit nang hawakan niya ang karayom sa paghahabi, ang kanyang mga kamay ay malambot at maingat, gumagawa ng mga disenyo na tila mga sapa na umaagos sa mga bato. Unti-unti, minahal siya ng kanyang mga guro. Isang araw, umupo ang guro niya na si Ma'am Elena sa tabi ni Lakas pagkatapos ng klase at dahan-dahang nagtanong, "May pinagdadaanan ka ba? Kung kailangan mo, handa akong makinig." Tumingin si Lakas, tumango, ngunit umiling pagkatapos. "Natatakot ako. Baka pagkwentuhan lang ako." Hinawakan ni Ma'am Elena ang kanyang kamay. "Hindi ka maaaring maging masama dahil sa katotohanan. Tanging ang mga nagtatago ng kasalanan ang dapat matakot sa katotohanan." Iyon ang unang pagkakataon na nakatulog ng mahimbing si Lakas pagkatapos ng maraming buwan. Sa barangay Malibong, tahimik na namuhay si Nanay Celia. Ang dating mga kakilala ay unti-unting lumayo. Dumating ang barangay captain at umupo sa hagdanan. Bumuntong hininga, "Nagkamali kami. Dapat sana ay pinrotektahan namin kayo." Ngumiti lang si Nanay Celia, walang sino man ang makakapagprotekta sa iba kung ayaw nilang makita ang katotohanan. Isang charity group mula sa syudad na nalaman ng kaso ay nagpasya na suportahan si Lakas upang tapusin ang kanyang pag-aaral at bigyan siya ng trabaho sa Maynila. Ang kanyang kwento ay nailathala sa pahayagan bilang isang halimbawa ng lakas ng loob. Maraming taong nagpadala ng sulat at regalo, naghihikayat sa kanya na ipagpatuloy ang buhay. Ngunit hindi lahat ay mabait. Isang araw,
Nakatanggap siya ng anonymous letter na nagsasabing, "Pinasama mo ang isang mabuting tao. Dapat kang manahimik ng tuluyan." Pinunit ni Lakas ang sulat at sinunog. Ang apoy ay sumiklab ng pula. Bumulong siya. Hindi ako nanakit. Sinabi ko lang ang katotohanan. Si Lakas ay napili bilang isa sa 3 outstanding student na bigyan ng Certificate of Trade at Seed Capital upang magsimula ng sariling bake shop. Ngunit sa halip na magbukas ng tindahan, pinili niyang magpatuloy sa pag-aaral sa isang mas mataas na center sa syudad. Pag-alis sa bundok, alam niyang dala niya ang isang peklat na hindi na maghihilom, ngunit sa halip na tumakas, pinili niyang mabuhay. Tulad ng isang bulaklak sa bundok na namumulaklak sa gitna ng lamig at hamog. Sa Provincial Penitentiary, si Konsehal Mon ay inilagay sa Special Rehabilitation Section para sa mga sex offender. Hindi tulad ng mga magnanakaw, goons o drug trafficker. Ang mga nahatulan ng rape ay madalas na kinamumuhian kahit sa loob ng kulungan. At siya, kahit na dating iginagalang na opisyal, ay walang iba. Sa unang araw ng pagkakulong, binato siya ng tira-tirang kanin ng isang inmate na nagngangalang Jojo, isang dating scam artist sa bayan. Nagalit si Jojo, opisyal na nang hawak sa bata. "Basura ka!" Hindi siya nag-react, tahimik lang niyang pinulot at kinain ang bawat butil ng kanin. Sa selda, hindi siya nagbasa ng pahayagan, hindi sumulat ng liham para humingi ng leniency, hindi nagkwento tungkol sa kanyang nakaraan tulad ng ibang inmate. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng maliit na bintana na may kalawangin na rehas, nakatingin sa prison yard na natatakpan ng anino ng matandang acacia tree. Bawat umaga, siya ang unang nagigising. Nagwawali siya ng bakuran, naglilinis ng kuwarto at pagkatapos ay umupo ng mag-isa sa tabi ng dingding na may tisa, nagsusulat sa kanyang notebook. Akala ko, hindi ako matatalo. Ngunit hindi ko inasahan na ang isang tingin ay maaaring maging salamin na nagpapakita ng pinakamaitim na puso. Walang dumalaw sa kanya. Namatay na ang kanyang mga magulang. Ang kanyang kapatid ay nagtatrabaho sa malayong lugar at hindi nakipag-ugnayan. Ang kanyang dating kasamahan sa barangay ay tumalikod sa kanya. Ang kanyang pangalan ay inalis sa honor board. Maging ang pin ng matapat na lingkod bayan na dating nakasabit sa kanyang uniforme ay inalis sa barangay hall. Unti-unting lumamig ang balita tungkol sa kanya, hindi na binabanggit ng media. Ngunit sa isang pagkakataon, ang programa ng Boses ng Pagbabago sa Provincial Radio ay nag-shoot sa kulungan at isang maikling interview sa kanya ang hindi inaasahang nakakuha ng atensyon. Akala ko, iginagalang ako ng buong barangay, ngunit hindi ko alam na ang takot sa mata ng isang dalaga ang siyang pinakamalaking hatol sa buhay ko. Pagkatapos ng programang iyon, isang documentary filmmaker ang bumalik sa Barangay Malibong upang kumuha ng raw footage. Gusto nilang itala ang post-sentencing journey ng biktima at ang reaksyon ng komunidad pagkatapos ng trahedya. Ngunit nang dumating sila, marami sa barangay ang tumangging magsalita. Natatakot silang hatulan. Hindi pa sila nakakaalis sa anino ng collective shame. Sa syudad, nagsimula si Lakas sa kanyang bagong trabaho sa isang bake shop ng isang kaibigan. Natutunan niya kung paano tumayo sa counter, makipag-usap sa mga customer, at ngumiti ng magiliw. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit alam niya kung paano itago ito sa likod ng kanyang malinaw na mga mata at bahagyang ngiti. Pinananatili pa rin niya ang ugali ng paghahabi tuwing gabi. Ang mga disenyo ng inabel ng kanyang pinagmulan ay laging naroroon sa bawat bag at panyo na tinatahi niya. Isang beses, inalok siya ng may-ari ng tindahan na gumawa ng Inabel Collection na isasama sa kakanin para ibenta sa Pasko. Pumayag siya. Ang product set na tinawag na alaala ng kabundukan ay nagtatampok ng kakanin tulad ng suman at puto na kasama ng hinabi na Inabel pouch. Sa araw ng paglulunsad, inanyayahan niya ang kanyang ina mula sa barangay na dumalo. Tahimik na nakaupo si Nanay Celia sa harap ng booth ng kanyang anak. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Iba na ang anak ko ngayon.
Hinawakan ni Lakas ang kamay ng kanyang ina at ngumiti. Nay, gusto kong umuwi sa barangay kahit saglit. Hindi para magtago, kundi para tumayo ng tuwid. Noong Enero 15, bumalik si Lakas Binwag kasama ang kanyang ina sa barangay. Hindi siya nagtago ng mukha, hindi siya nagsuot ng anumang pangtakip. Dahan-dahan siyang naglakad sa pamilyar na daanan, sa tulay na kawayan at sa makipot na landas patungo sa market. Tiningnan siya ng mga tao ng may awa. Mayroong tumango, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng mga bulungan. Walang sinumang tumalikod. Isang maliit na batang babae ang tumakbo at binigyan si Lakas ng wildflower bouquet. Sabi ng bata, "Matapang ka ate," sabi ni nanay. Umupo si Lakas at niyakap ang bata at ngumiti ng buo. Ang tagsibol sa barangay Malibong ay laging nahuhuli. Habang ang Maynila ay puno na ng bulaklak, ang lugar na ito ay nababalutan pa rin ng hamog. Nang araw na yon, ang barangay hall ay hindi inaasahang nagdaos ng free medical check-up para sa kababaihan at mga bata. Isang grupo ng mga batang doktor mula sa bayan ang umakyat at sa kanila, may isang tao na nagpatigil kay Lakas sa kanyang unang tingin. Siya ang nurse na tumanggap kay Lakas noong gabing maulan nang dinala siya ng kanyang ina sa RHU sa gulat na kalagayan. Ang kanyang pangalan ay Nurse Joy at ngayon ay head nurse na siya ng Provincial Health Center. Ang kanyang mukha ay mabait pa rin, ang kanyang boses ay mahina pa rin tulad ng hangin sa bundok, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas matatag matapos ang maraming taon ng karanasan. Nang makilala niya si Lakas, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. "Ang dami mong ipinagbago." Ngumiti si Lakas. "Ikaw din po." Umupo silang dalawa sa gilid ng bato sa likod ng hall, nakatingin sa lambak na nababalutan ng hamog. Isang mahabang katahimikan bago mahinang nagsalita si Nurse Joy. "Noong araw na iyon, nakita kitang nanginginig sa kama. Ayaw magsalita, pero alam kong may kakilakilabot na nangyari." Tumango si Lakas. "Hindi ko rin inakala na makikipag-usap ako sa inyo ngayon, noong panahong iyon. Gusto ko lang maglaho." Hinawakan ni Nurse Joy ng mahigpit ang kamay ni Lakas. "Ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Hindi lahat ay nakakaligtas sa ganoong kadiliman." Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Nurse Joy ang isang maliit na embroidered handkerchief mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Lakas. "Iningatan ko ito mula noong umalis ka sa ospital. Naihulog mo iyon. Siguro, iyon ang huling bagay mula sa gabing iyon." Ang lumang panyo na inabel ay may burda ng pakpak ng ibon. Kinuha ito ni Lakas, nanginginig ang kanyang kamay. Salamat po at hindi ka nagtanong nung hindi pa ako handa." Ngumiti si Nurse Joy. "Kaming mga health workers, may mga bagay na nakikita namin na hindi na kailangan pang tanungin." Nang hapong iyon, nang halos wala ng tao, hinanap ng barangay captain si Lakas. May dala siyang liham, may malinaw at matigas na sulat kamay na may pulang selyo ng provincial jail. "May sulat para sa'yo, Lakas." Binuksan ni Lakas. Sa loob ng envelope ay 2 pahina. Ang sulat ni Konsehal Mon. "Hindi ako sumulat para humingi ng tawad dahil alam ko na sa lahat ng ginawa ko, ang paghingi ng tawad ay walang kabuluhan. Gusto ko lang sabihin na sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, natutunan kong makinig hindi sa pamamagitan ng tainga, kundi sa matagal na katahimikan sa loob ng selda. Hindi ako umaasa na mapatawad, ngunit kung isang araw, dadaan ka sa rehas ng buhay at wala na ako roon, tandaan mo na ang iyong katapangan ang tanging bagay na nagpamulat sa akin na nagkamali ako sa kalahati ng aking buhay. Hindi ako humihiling na gumaan ang aking parusa. Umaasa lang ako na mabuhay ka ng masaya. Walang lagda, tanging ang huling 3 salita, ang nagkasala." Tinitiklop ni Lakas ang sulat at hindi nagsalita. Nagtanong ang barangay captain, "Ano ang gagawin mo?" Mahinang sumagot si Lakas, "Iingatan ko po ito bilang isang patunay." Pagkatapos noon, unti-unting nagbago ang barangay Malibong. Isang maliit na sulok sa dulo ng barangay ang ginawang Lakas Reading Corner. Tumulong siya sa pagpopondo, nagpadala ng mga libro mula sa syudad,
Ang mga bata sa barangay ay masaya. Sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng comic books, coloring books at mga aklat para matuto ng Tagalog. Bawat balik niya sa barangay, tinuturuan niya ang mga bata na maghabi. Ang batang babae na nagbigay sa kanya ng bulaklak noong araw na iyon na nagngangalang Nena ay matalino, palangiti at mahusay maghabi. Ate Lakas, malungkot ka pa ba? Tanong ni Nena minsan habang naghahabi. Ngumiti si Lakas, nakatingin sa malayo. Malungkot ako noon, pero ngayon, pinili kong mabuhay. Bawat tahi ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Noong taglamig na iyon, bumalik ang isang documentary film crew mula sa syudad sa Barangay Malibong. Gusto nilang tapusin ang kwento ni Lakas Binwag, ang dalaga sa kabundukan na naglakas loob na magsumbong sa may sala, nagtagumpay sa paghatol at naging simbolo ng katatagan at lakas ng kababaihan. Sa una tumanggi si Lakas, ayaw niyang balikan ang masakit na nakaraan. Ngunit nang makita niya ang mga nagniningning na mata ng mga bata sa barangay, nakita niya ang mga dalagitang lumalaki na may pangarap na umalis sa kahirapan, nagpasya siyang pumayag. Pumapayag po ako, sabi ni Lakas sa direktor, ngunit hindi para ikwento ang krimen, kundi para sabihin kung paano bumabangon ang isang tao matapos bumagsak. Ang pelikula na pinamagatang Hamon ng Hamog, ang paglalakbay ni Lakas ay ipinalabas sa Provincial Cultural Center. Si Lakas ay nakaupo sa unang hilera. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang larawan sa malaking screen. Ang dalaga na may matinding takot sa mata noon ay napalitan ng isang mapayapang tingin at isang banayad ng ngiti. Ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi niya. Mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang matapos ang pelikula, tumayo ang buong audience at nagpalakpakan. Isang matandang journalist ang lumapit at nagsabi, "Ang kwento mo ay magpapalakas sa maraming tao." Sa kulungan, pinayagan din si Konsehal Mon na manood ng pelikula. Tahimik siyang nakaupo. Nang lumabas sa screen ang eksena ni Lakas na naghahabi ng mga disenyo sa puting tela, tumalikod siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Walang nakakaalam kung umiiyak siya o tumatawa. Pagkatapos ng screening, sumulat siya sa kanyang diary. Ang isang tao ay maaaring mawalan ng kalayaan, ngunit hindi niya maaaring mawalan ng pagkakataong makita ang pagkakamali. Ipinakita niya sa akin ang tunay na halaga ng buhay. Lumipas ang panahon. Nagbukas si Lakas ng isang bake shop at Inabel Craft Store sa mismong bayan. Laging dinarayo ang tindahan hindi lang dahil masarap ang kakanin o maganda ang Inabel, kundi dahil sa kwento sa likod ng mga produkto. Sa karatula na nakasabit sa harap ng pinto, sumulat siya, bawat tahi, isang kwento ng muling pagkabuhay. Ang mga bata sa barangay ay madalas bumisita sa tindahan tuwing bumababa sila sa bayan. Laging binibigyan sila ni Lakas ng pinakamatamis na kakanin at kinukwentuhan niya sila tungkol sa mga lugar na napuntahan niya. Hindi na siya umiiwas sa kalalakihan at hindi na siya natatakot sa dilim. Siya ay naglakbay ng mag-isa sa isang mahabang gabi upang marating ang isang bagong umaga. Isang araw ng tag-init bumalik siya sa bundok ng Benguet, ang lugar na dating bangungot niya. Ang puting hamog ay bumabalot pa rin sa daanan. Umupo si Lakas, naglagay ng isang wildflower bouquet sa bato at mahinang bumulong. "Buhay ako, Nay. Patuloy akong mabubuhay, wala nang takot." Sa kabilang dalisdis ng bundok, ang huni ng ibon ay umalingaw-ngaw sa sikat ng araw, tila isang awit ng muling pagkabuhay. Ang kwento ni Lakas Binwag ay nagtapos, ngunit ang epekto nito ay umabot pa sa mga gubat at batis ng kabundukan. Ito ay naging aral tungkol sa hustisya, katapangan at pananampalataya sa sarili. Isang maliit na dalaga ang tumayo sa gitna ng kadiliman hindi lang para iligtas ang sarili, kundi para bigyan ng liwanag ang landas ng iba.